Ngayong Lunes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon, tinanong si Jesus sa Ebanghelyo kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, samantalang ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo ay gumagawa nito. Sinagot ni Jesus ang mga nagtatanong sa paghambing sa kanyang sarili bilang isang binata sa kasalan. Sa tradisyong Hudyo, ang kasalan ay panahon ng pagdiriwang at kagalakan, hindi ng pag-aayuno. Ang presensya ni Jesus ay sanhi ng kagalakan. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang listahan ng mga ipinagbabawal o ritual ng kalungkutan, kundi isang relasyon ng pag-ibig at kagalakan kasama ang Panginoon. Ito ang aral ng mabuting balita ngayong araw. Ang mga Pariseyo ay nakatali sa panlabas na anyo lamang ng relihiyon, ang pag-aayuno, para lang makita ng mga tao dahil ito ang nakasanayan. Minsan, tayo rin ay nagiging ganito, ginagaya natin ang mga ritual sa simbahan, ngunit ang ating puso ay malayo sa Diyos. Kaya't ang tunay na pag-aayuno at sakripisyo ay dapat nagmumula sa pagmamahal, hindi sa obligasyon o pakitang tao. Diin ng Panginoon, hindi isinisilid ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. Ang bagong alak, ang mabuting balita na nagbibigay ng bagong buhay, hatid ni Jesus. Ang bagong sisidlan ay ang ating mga puso at isipan na dapat maging bukas sa pagbabago. Kung ang ating puso ay matigas, mapaghusga, at nakakapit sa mga lumang masasamang ugali, hindi natin mapipili ang biyayang binibigay ng Diyos. Puputok ang sisidlan at masasayang ang alak. Tinatawag tayo ni Jesus sa isang metanoia o pagbabago ng isip at asal. Hindi natin maaring pagsamahin ang pagsunod kay Kristo at pananatili sa mga dati nating bisyo o maling pananaw. Tanungin natin ang ating sarili. Nakatali ba ako sa mga ritual pero kulang naman sa tunay na pagmamahal sa kapwa? Handa ba akong iwan ang aking lumang sisidlan, mga masasamang ugali, pagmamataas at galit upang tanggapin ko ang bagong alak ng biyaya ng Diyos? Nawa atin pong isipin na ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng sariwang pananaw at pusong handang magbago araw-araw. God bless you.